verse 10. Everybody read. The thief, magnanakaw ito ha, the thief, referring to Satan, the thief does not come except to steal, magnakaw, to kill, pumatay, pumatay. Yan ang modus operandi ni Satan, to kill, to steal, to kill, and to destroy, wasakin ang buhay mo. Pero ang sabi ni Jesus, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Si Satanas nagpunta sa lupa para nakawin ang pagpapala ng Diyos sa tao. Nakawin yung kapayapaan, yung kaligayahan, yung katahimikan, yung kasaganaan, yung tagumpay, yung kalusugan. Nakawin para ano? Pumatay, magdala ng sakit, karamdaman, aksidente, lahat ng negative things pumatay. At ano? Destroy, magwasak ng buhay. Wasakin ng buhay. Pero ang sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ako naman ay nagpunta sa lupa upang magbigay ng buhay at magbigay ng kasaganaan ng buhay. Hallelujah! Naglalaban ang puwersa ng Diyos na buhay at si Satanas. Yan ang katotohanan. Balik tayo sa Mark 11:23, then verse 24. Sa 23, babasahin ko uli, assuredly, as a review, kailangan matanim to sa inyong isip eh. Matanim sa inyong kaisipan. Bumaba sa inyong puso, sa inyong espiritu. At mag-ugat at mamunga. Pag nag-ugat at mamunga, mag-harvest kayo ng mga bunga ng pagpapala at himala. Yan ang isang teaching na napakahalaga sa faith teachings. I say to you, whoever says to this mountain, bundok ng problema yan, bundok ng sakit karamdaman, bundok ng kahirapan ng buhay. Maraming tao, ang gabi ginagawang araw sa paghanap buhay. Mahal na mahal ang kanyang mga anak, pero trabaho ng trabaho, araw, gabi, ang gabi ginagawang araw, hanggang sa tumanda, pagkatapos mamatay, nakalubog pa rin sa utang. Bakit? Sumpa ng poverty. Curse of poverty. Kaya yan, malalabanan yan. Kapag pinag-aralan natin ang Biblia, kung paano makakalaya tayo sa utang, makakalaya tayo sa sumpa ng poverty. Totoo ba yan, Brother Eddie? Nung mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan para kayo at ako na ipinanganak sa kasalanan at nabubuhay sa makasalanang lipunan ay mapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, mapalaya sa kaparusahan ng kasalanan, mapatawad at maging matuwid, maging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 5:21. Hindi lamang yun. Doon sa kahirapan, napunta tayo sa kahirapan. Basahin ninyo ang 2 Corinthians 8:9. 8:9. 2 Corinthians 8:9. Anong sabi sa 2 Corinthians 8:9? For you know, everybody read. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor. Nang magkatawan tao si Jesus, napakayaman niya sa langit. Siya ang kamanggagawa ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo ng langit at lupa. Nagkatawang tao, naging mahirap. He became poor. Para ano? That you, through His poverty, might become rich. Siya, na mayaman sa lahat, ay nagpakumbaba ng magkatawan tao, inako niya ang sumpa ng kahirapan para sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay mapalaya sa sumpa ng kahirapan that you might become rich. Magkaroon ka ng kayamanan, kasaganaan. Napakasarap pag-aralan po ang Biblia. Kaya yung mga pinipiloso po ang Biblia, ay mga alipores ng diablo yun eh. Ayaw kasi ni Satanas na maalaman ng tao kung sino ang Diyos.
at ano ang inaalay ng Diyos sa mga tao. Nasa Biblia lahat yan. Palakpakan mo na sandali ang Panginoon. Yes, amen, Lord. Okay, balik tayo sa Mark 11:23, please. Mark 11. Hindi ko na, nililid na ako ng Diyos na shortcutin ang teaching na ito. Umating kayo sa mga divided Bible seminars at lalong lalalim ang inyong mga kaalaman sa mga ginintoang aral na matutuklasan nyo. Nasa Bible pala ang gold mine. Nandito pala sa Biblia ang mina ng kayamanan, tagumpay na kailangan ng tao, na ayaw basahin ng tao. Hallelujah! Mas gusto pong basahin yung mga chismisan sa mga artista kaysa sa salita ng Diyos na nagbibigay ng katotohanan ng magpapalaya sa tao. Subukan ninyo na magkaroon ng mga mayor, konsihal, mayor, barangay captain, gobernador, congressman, senador, presidente. Pag ang isang bansa ay napuno ng mga taong may banal na takot sa Diyos, yung bayan na yun, yung bansa na yun, magiging isang number one, isa sa number one. Puno ng kasaganaan. Bakit? Pangako ng Diyos yun eh. Well, kung hindi natin maranasan sa buhay natin yan, at least, individually maranasan ninyo ang kalayaan sa lahat ng gapos ng dyablo. Ito ho, mahalaga ito kasing 23, itong Mark 11:23 hanggang verse 24. Ito ang dalawang talata na nagbago ng buhay kay Dr. Kenneth Hagin na namatay na ilang taon na nakakaraan. Pero isa siya sa ginamit ng Panginoon sa New Threshold of Faith teachings. When siya, 17 years old siya, deform ang kanyang puso. Many years, nandun siya sa bed. Wala nang pag-asang mabuhay. Yung kanyang ina o grandmother niya, binasahan siya ng Bible. Itong dalawang talatang itong binasa sa kanya. Binasa sa kanya ng paulit-ulit. Gabi-araw binabasa niya. Hanggang maintindihan niya. Nang maintindihan niya, nagulat siya. Naghimala ang Diyos sa kanya. Yung kanyang wala ng pag-asang puso, tinanggihan ng mga doktor, biglang gumaling. Nabuhay siya na makahabang buhay at binigyan ng ministeryo na milyon-milyon tao ang napagpala sa buong mundo. Kaya gusto kong i-share sa inyo itong dalawang talatang ito. No? Marami pang